Yan, magandang gabi. Kasi gabi ko ginagawa yung vlog na to. Magandang gabi. O kung anong oras nyo man pinapanood yung video na to, mga boss. Magandang umaga kung umaga nyo pinapanood. Magandang tanghali kung tanghali nyo pinapanood. At magandang hapon kung hapon nyo napapanood. At sa lahat ng nanonood o habang pinapanood nyo itong video ko o kaya nakasubscribe kayo, ay maraming salamat at shoutout po sa inyong lahat. So sa mga hindi nakakaalam, ako po si Basic Bob at gumagawa ako ng mga content tungkol sa speakers, amplifier at mga basic tips na tungkol sa pagre-repair. So dito ang gagawin natin ay review natin o aalamin natin yung speaker na to na Sony. Sony ang brand niya. So isa to sa mga pinaka-popular o pinakasikat na brand ng electronics or mapa audio video, amplifier man dyan, TV, o kung ano mang mga ano dyan, basta sa mundo ng electronics, sa mundo ng mga ah, multimedia, kilala tong Sony. Lalo na sa mga amplifier, sa mga component, sa mga home theater, at sa mga speaker. Hanggang ngayon, sikat pa rin yung Sony. Itong Sony na to ay nabili ko sa magbubuti. Actually, nabaha to. Kung mapapansin nyo, trinay kong linisin talaga yung ano niya. Puro putik to. Nagawa natin to ng video nung una. Tapos, nagkaroon ako ng konting free time. Kinuskus ko siya. Kaya lang, hindi talaga na perfect gawa ng yung ano, hindi ko napansin na yan. May mga natira pa. Pero yung putik, wala naman na, ano na, kahit pa paano nabawasan na. Kaya mapapansin nyo, yung mga lobo, hindi ko pa na ano, ayan o, may kunting kalawang pa. Ito pala ay parte lang ng ano kasi ayan o, rare. So ano ba yung rare? So rare speaker to na Sony. Wala nga lang nakalagay na watts, pero ayan, naka-designate siya kung anong model. Yan, SSRS170P. Speaker system. Ang rated niya na impedance ay 8 ohms. Yan. May serial number, tapos dito meron din made in Malaysia. Ang gagawin ko dito ay susubukan natin kung kahit nalubog na siya sa baha tapos natambak ng matagal, kung gagana pa. O kung maganda pa rin tumunog, aalamin natin kasi alam naman ng karamihan na maganda talaga tumunog yung mga speaker ng Sony. Kung hindi man siya yung pinaka the best, ay masasabi natin na one of the best o sabihin natin isa sa mga magandang tumunog na speaker ay Sony. Yan. So gagawin ko diyan ay i-assemble ko muna ulit, then ikakat na natin kasi para mix tayo. I-screw ko lang naman yan dahil ibabalik ko tong kaha niya. Tapos wala tayong pan-testing na audio. Meron tayo ditong Bosca na ano ba to? Ba't parang may langis? Nangyari dito. Yan. Subukan natin. So Chinese o China lang yung ano natin, pero pwede na rin. At sabay na rin natin i-review tong Bosca na ano. Yan. So yung mga ganitong Bosca na tawag dito nila ay Bluetooth amplifier or ayan, hi-fi bus power amp yan. Hi-fi bus power amp. Makikita nyo to dati sa mga Bluetooth speaker na bilog. Yung mga nauna pa, yung mga hindi pa rechargeable kasi ito ay 12 volts. Ayan o, may DC 12 volts siya na 12 volts hanggang 24 volts. Yan, meron siyang volume, treble, bass. Tapos yung input niya na left and right, tapos merong kabitan ng mic. Ngayon, ang gagawin nating pang audio dito ay yung sa memory card na dinownload ko na galing sa YouTube Audio Library para hindi tayo makopyright. Okay, sabay na rin natin ang gamit niya palang IC ay Classic ST. ST pa yung brand niya. Tapos yung number ng IC ay TDA 2009. Sa pagkakaalam ko dito ay mga ano lang siguro to, mga
mga 30 watts pababa. So gagawin ko diyan pagkatapos nating mag-vlog ay i-research ko yung data sheet nitong ano ba yun, pasensya na baka mali yung data niya sa Google, tapos ilagay natin diyan sa screen para malaman natin kung ilang watts talaga yung power output ng ano. So sabay na rin yung ano review na gagawin natin. Okay, try natin. Pero actually mga boss, yung mga speaker na kinakabit yan, mga minsan kahit nito kalaking ano, naka-hook up diyan. Tamang-tama, meron din tayo ditong speaker, i-testing din natin yan. Sabay na rin natin review yan. Busca na ano. Actually, mabibili nyo to sa online sa mga magtatanong. Wala kasing fixed na price. Kumbaga, depende sa store na mapupuntahan nyo. Nag-range siya ng 350 hanggang 500 ata. Depende kung ano. Depende kung saang store kayo makabili. Pero, i-research nyo na lang sa Shopee o sa Lazada. May kita nyo naman dyan yung ano. Basta ilagay nyo lang Bluetooth amplifier. Lalabas na iba't ibang klase at isa na to sa mga ano. Pwede nyo i-search mismo yung Busca. Wala tayong link kasi nabili ko to sa Raon. Hindi ko to nabili sa online. Napadaan lang ako. Tapos bumili ako ng microphone na pantinda ko. Sinabay ko ng pagbili. Dalawa to. Yung isa naman Busca na yung D100 na dispatch ko na. Tapos natira itong isa. Okay, assemble ko muna to. Yung speaker natin na Sony. Tapos itong Busca na ano. Tawag dito Busca na speaker. Okay? Busca na Bluetooth amplifier. So, ito na mga boss na ano na natin. Yan, Sony na ibalik na natin yung kaha. Okay na. Ang rated niya ay 8 ohms. Ngayon, aalamin natin kung accurate. Meron tayo ditong digital tester para madaling maano. Ayan. So, tingnan nyo na lang yung tester natin. Lagay natin dito sa ano. Yan, positive. Tapos, negative. Tingnan natin kung ayun. So, halos accurate din pala yung ano niya, 7.9, 7.8. Okay lang. Madami lang siguro yung ano. So, naglalaro ng 7.9, 7.8. So, ayos pa rin yan. Kumbaga, may konting clearance lang pero ano, pasok na rin yan sa rating na 8 ohms. Nag-i-8 naman siya, yan. Round off lang yan kasi point na lang yan. Ngayon, ang gagawin natin ay subukan natin tong ilagay muna natin dito. Yan. Itong Bluetooth. Ito yung kasama niyang accessories. Speaker wire. Sa mga nagtatanong pala kung pwede ito sa 12 volts battery, ayan po. May lagayan sa dyan. Yan. DC 12 volts. Tapos ito yung pinaka-terminal niya. Mamaya susukatin din natin kung ilang volts yung output nito dito sa capacitor na 1035. Ayan. Pinaka-supply niya dito. Sa ngayon, ay kabit natin to sa likod. Yung ano pala, yung easy plug yan. Okay. Manipis lang yung wire niya na ano. Madali lang naman to sundan kasi ayan naman yung speaker niya. Ayan. So ikabit natin dito, yan. Nakabit na. Ito yung antenna niya. Tapos yung speaker naman niya, yung wire. Ayan. So maganda naman yung ano. Okay. Kunin natin yung memory card na ginagamit ko na sabi ko na ano. Nandito kasi naka-download yung mga music na pwede. Tama ba to? Baka baliktad yung kabit natin. Tama yun.
Saksak natin. Tapos, plug in natin dito sa likod. Okay, volume. Yung mga gitna lang. Okay. Pangit na ang tunog. So napansin ko dito mga boss, pangit ang tunog pag mababang volume. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay subukan natin ng ibang speaker. Yung tinuturo ko dito na nasa gilid natin, yun ang itry natin. I-clear ko lang dito yung lagayan para matisting natin. Tingnan natin kung ano. Kasi medyo ang tunog niya, yan. Hindi malinaw ang tunog kapag mahinang volume. Parang para siyang garalgal na parang kinakapos na parang paos. Subukan natin dito sa speaker natin. Dito. Ito ay malaki. Ayan. Malaking speaker yan. Off muna natin para safety first tayo. Ngayon, ay wala pala tayong kailangan ko pang isaksak yung panghinang. So hindi na natin kailangan ng babalatan na lang natin tong wire para hindi na tayo maghinang. Ay. Okay. Kuha tayo ng masking tape. Tingnan natin kung magandang tunog niya sa mahinang volume. Kapag ang tunog niya sa mahinang volume ay basag at ibang speaker nang nakabit natin, dito ang problema. Ibig sabihin, na-scam ako. Subukan natin. Okay. At mamaya susukatin din natin kung ilang volts yung supply nitong TDA 2009 kapag gumagamit tayo ng 220 volts na input. Yung mismong power supply niya yung pinapagana. Okay. So negative to negative yan. Yung kulay black, tapos black din yung manipis nga lang yung wire na kasama nito. Siguro kung bibili kayo ng ganito, palitan nyo na lang yung wiring. Lalo na kung mahaba yung paggagamitan. Yan. Okay. So try natin, ibaba ko muna, tapos power natin. Okay.
Okay, so narinig nyo naman na siguro mas maganda mga boss gumamit kayo ng headphone. Narinig nyo naman na sa mahinang volume, malinis ang tunog dito sa speaker natin na pantisting. Dito, pag malakas, medyo okay. Pero pag binabaan mo yung volume, garalgal na. Ibig sabihin, talagang naapektuhan yung pagka-stack niya ng matagal sa ano. Yung nabasa siya ng putik or nalublob siya sa ano, nalublob siya sa baha, then ano siya, tawag dito. Ano ba yung paliwanag dito? Kumbaga, yung pinaka-coil niya, siguro kinalawang na doon, hindi na makagalaw. Doon siguro nadali. Hindi kasi natanggal agad ng ano. Pero maganda pa tingnan, pinunasan ko nang hinayang ako. Umaasa ako na tutunog ng mais. Pero wala eh. Ganun talaga. Kaya pala napansin ko medyo hindi na ganong malaro. Siguro malamang kailangan kalasin na yun at linisan. Pero hindi ko na pagsasayangan yung ganyang sitwasyon. Ngayon, ang gawin natin, tuloy tayo dito. Sukatin natin yung supply nito. Kung ano, kung ilang volts yung supply niya kapag 220. Ito mga boss tandaan nyo, ayan madali lang naman. Kung magkakabit kayo, wala lang akong battery dito. Dito lang yung kinakabit. Kung gusto nyo yung battery o kung sa sasakyan nyo gagamitin, sa motor, sa tricycle, sa jeep man dyan, dito pong kabitan. 12 volts hanggang 24 volts kaya niya. So ibig sabihin baka mataas din yung ano nito. Sana ba yung takbuhan ng ano nito? Ito yung pinaka ano niya from dito. Yan. Kasi ito yung linya ng 12 volts eh. Yan, dumaan ng diode tapos punta dito. Yan. Sukatin natin. Andito yung kister natin. 19 volts yung ano niya. Kaya malakas-lakas. Ngayon, pag 12 volts lang i-supply mo, medyo mas mahina ang tunog niyan, malamang. Pero kung mga 24 volts, malakas-lakas siguro. So, pwede. So, nakakapanghinayang lang to na hindi natin napagana ng maayos. Basag talaga. Sadyang sira talaga siya. So, meron ako dyang speaker ng LG. Subukan kong ikasa dito baka sakaling pumwede. So, saglit lang. Okay mga boss, binuksan ko uli. Tiningnan ko yung ano kasi babalak nga nating palitan ng speaker ng sinasabi ko na sa LG ko. Kaya lang hindi ko masya, magkaiba ng size. Ngayon, sinubukan kong palitan ng wiring kasi napansin ko nung kinakalas ko yung ano, ayan may kalawang na rin. Tapos kulay halos darky na rin yung ano niya. Kumbaga nagkaroon na ng lost contact dito. Yan, may itim na rin yung mga terminal niya. Ang ginawa ko, nagpalit ako nitong wire, yung wire galing sa terminal dito, papunta sa speaker. Hininang ko na lang. Ngayon, gumanda pa ang tunog. Yan lang. So maganda pa pala ang tunog mga boss. Hindi pa naman pala na ano, kumbaga sa madaling sabi, hindi pa naman pala nasira yung ano yung sinasabi natin na baka mapuro-putik yung coil kasi ginalaw ko ulit yung coil eh. Parang kinulak ko ng bahagi yung coil para maramdaman kung may sayad. Parang wala naman. So, ginawa ko huling ano na lang, ang ginawa ko, huling subok na lang, palit wiring, tapos sinakpan ko. Ngayon, tinisting ko, okay na. So hanggang dito na lang mga boss yung video natin. At maganda rin pala ang tunog ng Sony, maganda pa rin ang tunog at bumagay din dito sa ano. Kung pili kayong ano, kumbaga, kung wala kayong speaker kahit itong isang maliit lang, pang sounds lang sa loob ng bahay, sa kwarto, pwede na to. Ewan ko lang kung gagawin yung outdoor, baka hindi na magkarinigan.
Ayan o. So hanggang dito na lang mga boss ang check natin ng Sony at review natin Boss Sky speaker.